Revamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Marcarlo Anastacio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto Enrilita Paglia, Roberto Silverio Sr., Prisco Juan, Francisca Valeriano, Gilbert Rodriguez, Mercedes Ignacio, Galo and Veronica Espinosa, Guillermo Matalag, Leonora Bautista, Percival and Yolanda Pascual, Ruperto and Teodora Brazil, Domingo Angles, Faustino Galano, Julie Jane Villanueva, Benjamin Baoy, Felisa Marasigan, Eliminada Manahan, Gilberto Manahan, Elizabeth Umagap, Narisa Inocentes, Macario and Catalina Domingo, Rufo Ariel Domingo, Roxanne Domingo, Richard Louis Bautista, Presentacion Juan, Anita Santiago, Ana Corita Abad, Rosita Dumida, at para sa lahat ng mga yumao sa krita ng ating simbahan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Walang makapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sama-sama maglingkod tayo sa Panginoon at ihatid ang pag-asa sa daigdig. Sa liturhiya, ang pagsasama-sama natin ay pagdiriwang ng pagtitiwala ng Diyos. Ang buhay, ang bawat isa, ang panahon, ang pook, ang kapaligiran, ang salita ng Diyos at lalo na ang katawan at dugo ng Panginoon ay ipinagkatiwala sa atin na ating isusulit sa tinakdang araw ng Panginoon. Turo ng simbahan, huwag kayong panghinaan ng loob. Maraming ulit ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag kayong matakot. Kailangang maging malakas ang ating loob sa pagsaksi na ating ibinibigay sa daigdig at sa ating pamumuhay, sa pag-ibigay buhay. Sa paglilingkod kung minsan ay kaakibat ang malaking sakripisyo upang isabuhay ang misyong ito. Magsitayo na po ng lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Kaya nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyo ang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating misa ngayon, samahan natin yung mga nag-aalay ng pasalamat, ang ating mga personal na intensyon, at ating mga panalangin para sa mga kaluluwa. Sama din natin sa panalangin ng ating bansa, naway ito ay magkaroon ng liwanag, hindi galing lamang sa ating mga tao, galing sa ating Panginoon. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na baka nagkasala sa isip, salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kanilulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo,
sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, itinakda mo ang lahat na mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito. Kami pagindapatin mo sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Amos na hindi mapapatawad ng Panginoon ang malayong kalooban ng mayaman sa araw ng pamamahinga upang makapagbili ng kanilang ani at makapagdaya ng mga mamimili. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng 1 pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatawad ang masama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Purihin ang Poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Ang poo'y purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Purihin ang Poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoon Diyos, nasa kalangitay dooy naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Purihin ang Poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay tinataas. Sa mga prinsipe ay sinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang Poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Sa ikalawang pagbasa, ninanais ni Apostol San Pablong ang lahat ay makapanalangin at makapaglingkod sa Diyos ng may kapanalan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at may mga kapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus,
naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito sa mga hintin. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang lahat ng mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na hindi maaring makapaglingkod tayo sa dalawang Panginoon ng sabay at ng may pantay na sigasig o katapatan. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo na talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ay dalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ang amakin ay dalawa. Hindi ninyo paglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa 25 linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong pinakinggan mabuti ang mga pagbasa, mula sa unang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo, ay mapapansin natin na ito ay napapanahon. Sapagkat sa panahon natin ngayon, sinasabi na tayo ay napakaraming mga issue na hinaharap. Kahit saan tayo bumaling sa mga usap-usapan sa ating mga pamayanan, pinag-uusapan na yung korupsyon. Kahit tayo nagbabasa ng mga balita o nanonood ng telebisyon, ang pinag-uusapan ay korupsyon. Kaya di naman, lalo higit sa social media, punong-puno ng usapan hinggil sa korupsyon. Sa araw na ito, sa
iba't ibang panig ng ating bansa ay mayroong mga pagkilos at papaano tayo kumikilos sa pamagitan ng paghahayag ng ating mga damdamin tungkol pa rin sa korupsyon. Pero kung ating pong titingnan, ang korupsyon sa ating bayan ay hindi lamang ngayon nagsisimula, hindi lamang ngayon nakikita, kundi bagkos noong pang-unang panahon ay mayroon ng korupsyon sa ating lipunan, sa ating pamahalaan, sa ating pamayanan. Bakit? Sapagkat noong unang panahon pa man, nakakarinig na tayo ng 20% na bahagi ng korupsyon ay pinagkakaloob sa mga politiko, sa mga kontratista, at sa mga namumuno, hindi lamang sa public works, kundi maging makita din natin ito sa custom, sa BIR, sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, ay makita natin buhay na buhay ang korupsyon. Pero ilan sa atin ang naging mulat para labanan ang sistemang ito. Sinasabi po na yung mga nalulong sa korupsyon ay biktima rin ng sistema. Sapagkat kung yung sistema ay hindi maganda, para po yung lalangoy ka sa isang ilog na marumi, siguradong hindi ka aahon dito ng malinis. Sapagkat ang nilalangoyan mo na sistema ay tunay na marumi. Kung kaya sinasabi po na pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, at sa unang pagbasa, sinasabi na ang paggawa ng masama sa harap ng Diyos ay hindi niya makakalimutan, sapagkat yung mga tao na hindi nagbabago ay yung mga tao na hopeless ang kanilang ginagawa. Ngunit yung mga tao na nakahandang maging bukas para sa pagbabago, yung mga tao na nakahandang iabot ang kanilang kamay upang tulungan yung mga makasalanan, upang sila'y akayin na magbago, ay gagantipulaan ng Panginoon sapagkat tayo instrumento ng kabutihan. Kapag ang isang tao ay nanindigan na tumulong para mapabuti ang kalagayan ng isang kaluluwang masama, tayong lahat ay nagiging instrumento ng ating Panginoon. Pero kapag tayo nanatili sa paghahangad ng kayamanan, kapag tayo nanatili sa paghahangad na i-condemn lamang ang mga makasalanan, at tayo manatiling nakatingin sa ating sarili, nawaring tayo tama at mali sila, nawaring tayo malinis at sila'y marumi, tayo nagiging judgmental sa iba. Bago po natin tingnan yung kahinaan ng iba, tingnan din natin yung ating sariling kahinaan. Baka naman tayo nag-aanga din ng yaman sa iba't ibang pamamaraan. Kasama tayo doon sa mga tao nagiging mahina, at kasama tayo sa mga korap. Maliit man na bagay ang ating kinukuha, maliit man bagay ang ating ginagawa, maliit man bagay ang ating kinukupit, ang lahat ng malaki nagsisimula sa maliit, ang lahat ng kahinaan na nagbubunga ng kasamaan ay nagsisimula sa kahinaan natin mga tao.
Kung kaya bago tayo sumigaw ng galit at bago tayo humusga sa ating kapwa, linisin natin yung sistema. Sapagkat yung sistema, kung ito'y marumi, lahat tayo marurumihan. Ngunit kung tayo isasama sa paglilinis, dapat tayo ay maging malinis na aahon sa putik ng kasalanan at tayo magiging malaya tungo sa kabutihan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid. Manalangin tayo sa amang nagtiwala sa atin na pangasiwaan ng daigdig. Ating sambitin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan, upang pangunahan nila ang pagbubuo ng mundong pinagaharian ng pag-asa, katarungan at pagmamahalan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa namamahala sa pagsulong ng ekonomiya, mga sayantipiko, mga manunulat, mga alagad ng sining at mga umuugit ng isang maayos na kinabukasan, upang magtulungan sila para sa pakikinabang ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaapi, naghihirap at walang hanap buhay, upang maging pantay ang pagkakamit ng ikabubuhay mula sa yamang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang magamit natin sa paglilingkod sa mga nangangailangan, ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, upang magkamit sila ng kapayapaang inilaan sa mga naging mabuting katiwala, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama mawain, dinggin ang aming panalangin. Magamit naman namin ng tama ang mga katiwala sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang pinahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng lahat. Ikaw ang nakatakdang magkaroon ng gabi at araw, kaya hindi ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang umubog sa tanan bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinag-ilingkuran sa pagganap sa pananagutan. Ngayon pinag-itiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel sa ating papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Manayang banalik ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal na makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinagati-hati niya yung natin niya buhat sa kanya mga alagad. At sinabi, tanggapin lahat ito at kanin itong aking katawan. Hando para sa inyo. Hindi naman matapos ng hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at namin, itong kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbanyan natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alaalan sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan legal sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Santo Papa. Ito sa Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na naturasan sila'y maging mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isa na siya na kanyang kabayak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, isang Pascual Bailon, Santa Clara at ang mahal na Birheng Maria ng Salambang, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at puri sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagabili naman nakagaling ang utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, sama-sama natin awitin ang Ama namin. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami na Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ay pananampalataya at huwag ay pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi namang sumayin niyo. At sumaiyo rin. Ating pambatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, na itong ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na galit sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo lahat at tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin yung pagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay sa namin ginawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw. Bunga na iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating misa, umayo tayo isabuhay natin ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Habang taong katulad ko, ika'y dinay